Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng isang tao? Halina't samahan niyo akong buksan ang aklat ng isang pag-ibig na sinubok ng mapanlinlang na anyo ng tagumpay. Sabi nila, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi makita ang kayamanang nasa iyong harapan na. Paano kung ang babaeng itinuring mong isang simpleng palamuti lamang sa iyong tahanan ay siya palang reynang may hawak ng iyong kapalaran? Malamig ang hangin sa loob ng opisina ng abogado. Ngunit para kay Dante Montenegro, iyon ang lamig na matagal na niyang hinahanap. Ang lamig ng katapusan. Nakaupo siya ng tuwid sa isang mamahaling leather na upuan. Ang kanyang Italian suit ay walang kahit isang gusot. Ang kanyang sapatos ay makintab na parang salamin. Sa bawat kilos niya, ipinapahiwatig nito ang kapangyarihan at tagumpay. Sa tapat niya, nakaupo si Luningning, ang babaeng malapit ng maging dati niyang asawa. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Simpleng bestida, flat na sapatos, at buhok na nakapusod lang. Walang alahas, maliban sa isang bagay na para kay Dante, ay isa ng tinik sa kanyang mga mata. Ang kanilang wedding ring. Napakasimple. Ginto. Ngunit sa daliri ni Luningning, tila ba isa itong paalala ng 10 taong nasayang. 10 taon ng pagtitiis sa isang babaeng hindi kailanman naging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. The papers are ready, Mr. and Mrs. Montenegro. Basag ng abogado sa katahimikan. Ang boses nito ay walang emosyon, propesyonal. Hindi umimik si Dante. Ang mga mata niya ay nanatili kay Luningning, naghihintay ng inaasahan niyang eksena. Pag-iyak, pagmamakaawa, mga tanong na, bakit? At saan ako nagkulang? Ngunit wala. Walang kahit anong bahid ng emosyon sa mukha nito. Nakatitig lang ito sa mga dokumentong nakalatag sa lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang lawa na walang hangin. Ang kapayapaang yon ang lalong nagpainis kay Dante. Hindi ba't dapat ay nagdurusa ito? Hindi ba't siya ang mundo nito? Biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala. Isang eksena na paulit-ulit niyang kinasusuklaman. Isang malaking business gathering iyon, 3 taon na ang nakalipas. Dala-dala ni Luningning ang isang tray ng red wine. Sa kanyang paglalakad, na parabang laging alanganin, natapilok ito. Sumabog ang mga baso ng alak sa sahig at ang mamahaling puting alpombra ng host ay nabahiran ng matingkad na pula. Ngunit ang mas masakit para kay Dante ay hindi ang nabasag na kopita, kundi ang tingin ng mga kasosyo niya. Mga tingin ng pagtawa at awa. Awa para sa kanya na isang tinitingalang CEO na may asawang napakalamya. Wala ka na bang gagawing tama, Ning? Iyon ang bulong niya dito ng gabing iyon, puno ng panggigigil. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito, ngunit sa halip na maawa, lalo lang siyang nainis. Ngayon, sa opisina ng abogado, ang babaeng iyon ay tila ibang tao. Mrs. Montenegro, sabi ng abogado, as per your instruction, nakasaad dito na wala kayong anumang hihinging ari-arian. The house, the cars, any financial support. You waive all your rights. Sigurado po ba kayo rito? Bago pa man makasagot si Luningning, sumabat na si Dante. She's sure. Alam naman niya kung saan siya lulugar. Ano pang hihintayin natin? Let's get this over with. Ang bawat salita niya ay may diin. Isang huling patama. Ngunit hindi natinag si Luningning. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang paningin mula sa papel at tumitig ng diretso sa mga mata ni Dante. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito ang tingin ng isang asawang nasasaktan. Walang lungkot, walang galit. Mayroon itong kakaibang lalim. Isang bagay na hindi niya mabasa. Isang bagay na tila nakakaawa sa kanya. Napalunok si Dante. Bakit ganoon ito makatingin?
Inabot ni Luningning ang pluma na inalok ng abogado. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Bawat galaw ay kontrolado, may bigat. Bago niya ilapat ang dulo ng pluma sa papel, nagsalita siya sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagpupulong. Ang boses niya ay malinaw at matatag. Sana mahanap mo ang hinahanap mo, Dante. Pagkatapos ay yumuko ito. Ang tunog lang ng pluma na gumuguhit sa papel ang maririnig sa silid. Isang pirma. Isang mabilis at eleganteng pirma. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang ugat. Ngayon, maaari na niyang harapin ang mundo kasama si Selena. Isang babaeng intelihente, maganda, at kasing ambisyoso niya. Isang power partner. Ngunit bago pa man niya lubusang namnamin ang tagumpay, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang malakas at mapilit na ugong. Isang email notification. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit ang pangalan ng nagpadala ay kumislap sa screen, isang pangalang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa ibang dahilan. Urgent. Offer from Sinagtala Holdings. Paglabas ni Dante sa malamig na gusali, tila ba sumalubong sa kanya ang isang bagong uri ng hangin. Mas malinis, mas magaan. Ang ingay ng lungsod ng Maharlika ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Ibinulsa niya ang telepono, pansamantalang isinasantabi ang email mula sa Sinagtala Holdings. Iyon ay para sa trabaho. Ang sandaling ito ay para sa kanya. Para sa kanyang bagong simula. Dumiretso siya sa Vivere, isang rooftop restaurant kung saan tanaw ang buong syudad. Naghihintay na roon si Selena Ramos, nakaupo sa isang table for two sa may gilid, isang baso ng champagne na ang hawak. Ang suot niyang pulang bestida ay agaw pansin at ang kanyang mamangiti ay kasing ningning ng mga ilaw sa ibaba. Ito ang babaeng para sa kanya. Isang tropeo. Isang partner. Mukhang maganda ang balita. Bungad ni Selena. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pananabik. Tumango si Dante, naupo at inabot ang kamay nito para halikan. It's done. Officially, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pagmamalaki. Congratulations, my love. Itinaas ni Selena ang kanyang kopita. To new beginnings. To us. To us, sagot ni Dante, at nagbanggaan ang kanilang mga kristal na kopita. Ang tunog ay presko at matagumpay. Habang umiinom, hindi niya maiwasang ikumpara ang sandaling ito sa mga hapunan nila ni Luningning. Tahimik, simple, nakakabagot. Dito, kasama si Selena, ang hangin ay puno ng posibilidad at ambisyon. May kinuha si Selena mula sa kanyang Hermes bag, isang maliit, patag na kahon mula sa isang kilalang brand. Para sa'yo. Binuksan ito ni Dante. Sa loob, isang mamahaling kurbata na gawa sa seda, kulay royal blue na may banayad na pattern. Bagay sa CEO ng isang imperyo. Sabi ni Selena, ang mga matay nagniningning. Hinawakan ni Dante ang lambot ng tela. Ito ang klase ng regalo na gusto niya. Hindi ito tulad ng mga handmade na sweater o scrapbook na ibinibigay ni Luningning. Mga regalong sentimental pero walang class. Thank you, love. It's perfect. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, ang anino ng pagbagsak ay unti-unting gumagapang. Ang email mula sa Sinagtala, ang Montenegro Prime Properties, ang kanyang imperyo, ang imperyong nasa bingit ng pagguho. Excuse me for a moment. Paalam niya kay Selena. Naglakad siya papasok sa banyo ng restaurant. Ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga gripo ay kulay ginto. Sumandal siya sa pader at muling binunot ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi lang stock market ang tiningnan niya, kundi ang mga mensahe mula sa kanyang CFO. Bumagsak na naman tayo ng 5%. Yung investor mula Singapore umatras na.
Dante, kailangan nating mag-usap. Seryoso to. Bawat mensahe ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kumpiyansang ipinapakita niya kay Selena ay isang maskara. Isang napakanipis na maskara. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang lalaking matagumpay sa panlabas na anyo. Ngunit sa loob, siya'y nalulunod. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang kasosyo. Sinagot niya ito. Pilit pinapakalma ang boses. Ricardo, napatawag ka? Dante, masamang balita. Sabi ng boses sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. Yung dalawa pang natitirang potential investors, pareho nang umatras. Nalaman yata nila ang tungkol sa Salsinag Project. Sinagtala na lang talaga ang pag-asa natin. Sila na lang ang natitira. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Understood. Iyon lang ang nasabi niya bago ibaba ang tawag. Ang pag-asa ay naging desperasyon. Hindi na ito isang simpleng business deal. Buhay at kamatayan na ito ng kanyang kumpanya, ng kanyang pangalan. Bumalik siya sa lamesa, pilit nang ngumingiti. Sorry about that. Urgent matters. Napansin ni Selena ang pagbabago sa kanyang aura. May problema ba, Dante? Umiling siya. Wala. Just business. Ngunit alam ni Selena na mayroon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Dante, ano man yan, kaya mo yan. At nandito ako. Tungkol ba yan sa sinagtala deal? Tanong nito. Ang boses ay seryoso na. Gawin mo ang lahat para makuha yon. Whatever it takes. Ang mga salitang yon, whatever it takes, ay umalingaw sa kanyang isip. Oo, gagawin niya ang lahat. Luluhod siya kung kinakailangan. Habang nagpapatuloy ang kanilang hapunan, at habang si Selena ay masayang nagkukwento tungkol sa mga plano nila sa hinaharap, isang bahay sa isang exclusive village, mga biyahe sa Europa, ang isip ni Dante ay nasa ibang lugar. Nasa email na hindi pa niya nabubuksan ng buo. Nasa higanteng korporasyon na may hawak ng kanyang kapalaran. Bigla, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng kanyang personal assistant, si Jessa ang lumitaw. Bihira itong tumawag ng ganitong oras, maliban kung mayroong emergency. Kinabahan siya. Excuse me again, love. This is important. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Jessa, what is it? Narinig niya ang paghinga ng malalim ng kanyang assistant sa kabilang linya. Ang boses nito ay nanginginig sa pagkasabik at kaba. Sir, tumugon na po ang Sinagtala Holdings. Naramdaman ni Dante ang pagbilis ng kanyang pulso. And, anong sabi nila? Gusto po nila kayong makamiting. Bukas ng umaga. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Dante. Good, that's good. Anong oras? Saan? Nag-alinlangan si Jessa. 9 a.m. po, sa main headquarters nila. Pero sir, may isa po silang kakaibang kondisyon. Napakunot ang noo ni Dante. Anong kondisyon? Sinabi po nila na kailangan niyo raw pong pumunta doon, mag-isa. Nang iwan ni Luningning ang gusali kung saan nilagdaan niya ang katapusan ng kanyang 10 taong kasal. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Walang bigat sa kanyang dibdib. Sa halip, isang pakiramdam ng gaan na para bang isang mabigat na kadena ang sa wakas ay nalagot mula sa kanyang mga paa. Hindi siya nag-abang ng taxi. Hindi rin siya tumawag ng ride-sharing service. Sa halip, isang makintab at itim na sasakyan na walang anumang marka ang tahimik na huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakaunipormeng itim ang magalang na yumuko. Ma'am, sabi nito. Pumasok si Luningning sa loob. Ang amoy ng leather at banayad na pabango ang sumalubong sa kanya. Isinara ng driver ang pinto at ang ingay ng syudad ay agad na naglaho. Napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Hindi niya sinabi kung saan pupunta. Hindi na kailangan. Alam na ng driver. Hindi sila umuwi sa bahay na naging tahanan niya
sa loob ng isang dekada. Ang bahay na puno ng alaala ng pagwawalang bahala ni Dante. Sa halip, ang sasakyan ay umakyat sa isang matarik na daan patungo sa pinakamataas na bahagi ng lungsod ng Maharlika. Huminto sa harap ng isang toreng gawa sa salamin at bakal. Ito ang kanyang totoong mundo. Sumakay siya sa isang private elevator na dumiretso sa penthouse. Pagbukas ng pinto, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga muebles ay moderno at minimalist. At ang dingding na gawa sa salamin ay nag-aalok ng isang perpektong tanawin ng buong syudad na nasa kanyang paanan. Ibinaba niya ang kanyang simpleng handbag sa isang mesa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang flat na sapatos. Pagkatapos, humarap siya sa isang malaking salamin na sumasakop sa isang buong pader. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay si Ning, ang asawa ni Dante. Isang babaeng simple, tahimik, na ang tanging mundo ay ang kanyang asawa at ang kanilang tahanan. Isang babaeng nilikha niya, isang karakter na ginampanan niya nang may perpektong dedikasyon, ngunit hindi iyon ang totoong siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinanggal ang tali sa kanyang buhok. Hinayaan itong bumagsak sa kanyang mga balikat na parang isang itim na talon. Dahan-dahan niyang hinubad ang simpleng bestida. Hinayaan itong bumagsak sa sahig na parang isang lumang balat ng ahas. Naglakad siya papunta sa kanyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa dating master's bedroom nila ni Dante. Doon, nakahilera ang mga damit na may mga pangalan ng pinakasikat na designer sa buong mundo. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Sa halip, kinuha niya ang isang kulay abo na pantsuit na may matalim na hiwa. Isinuot niya ito kasama ang isang sutlang blusa sa ilalim at isang pares ng matataas na stiletto. Bumalik siya sa harap ng salamin. Ngayon, ang babaeng nakatitig pabalik ay iba na. May kapangyarihan sa kanyang tindig. May talas sa kanyang tingin. Ito si Luningning Aguilar, ang nag-iisang tagapagmana, ang presidente. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ama sa kanyang higaan ng kamatayan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng karunungan. Ang yaman natin, anak, ay isang pader. Hanapin mo ang isang taong may sapat na pagmamahal para akyatin ito, hindi yung sisilip lang sa mga butas nito para sa pakinabang. Mabuhay ka ng simple. At kapag nahanap mo siya, doon mo lang ipakita kung sino ka talaga. Sinunod niya ang habilin. Nakilala niya si Dante, isang ambisyosong lalaki na sa unay tila totoo ang pagmamahal. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napatunayan niyang ang pag-ibig ni Dante ay para lamang sa ideya ng isang perpektong asawa, isang palamuti, at hindi para sa babaeng nasa likod nito. Ang pagsubok ay tapos na, at si Dante ay bumagsak. Tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Isang private line. Sinagot niya ito. Yes, attorney? Ma'am, the divorce is finalized. Mr. Montenegro signed without any contest. Sabi ng boses sa kabilang linya. Good. Proceed with the next phase. Sagot ni Luningning, ang boses ay kalmado at may autoridad. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang executive assistant, isang babaeng nagngangalang Ana, may dalang tablet. Ma'am, naipadala na po ang offer sa Montenegro Prime Properties as per your instruction. Tiningnan ni Luningning ang screen. Nakita niya ang desperadong kalagayan ng kumpanya ni Dante, ang pagbagsak ng stocks, ang pag-atras ng mga investor. Alam niya ang bawat detalye dahil sa loob ng maraming buwan, palihim niyang pinag-aaralan ang bawat galaw nito. Sigurado po ba kayo rito, ma'am? Tanong ni Ana. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Sa meeting bukas, itinuon ni Luningning ang kanyang tingin kay Ana. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Panahon na, Ana. 10 taon akong naghintay. Panahon nang ipakita sa kanya
kung sino ang babaeng binaliwala niya. Naglakad si Luningning patungo sa malaking bintanang salamin. Hawak ang isang tasa ng tsa. Sa ibaba, ang mga gusali ay parang mga laruan at ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagabang. Mula rito, sa tuktok ng kanyang imperyo, ang mundo ni Dante Montenegro ay napakalit. Naramdaman niya ang huling hibla ng kalungkutan na tuluyan ng umalis sa kanyang puso, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tapos na ang pagiging anino, tapos na ang pagiging sining. Hinarap niya ang syudad na parang isang reyna na nakatingin sa kanyang kaharian. At sa katahimikan ng kanyang penthouse, bumulong siya sa hangin, isang pangakong para lamang sa kanyang sarili. Dante, tingnan natin ngayon kung ano ang sinayang mo. Ang tore ng Sinagtala Holdings ay isang dambuhala ng salamin at bakal na tila ba humahalik sa mga ulap. Habang papalapit ang sasakyan ni Dante, lalo niyang nararamdaman ang kanyang sariling kaliitan. Ang Montenegro Prime Properties, na dati niyang ipinagmamalaking imperyo, ay nagmistulang isang maliit na kaharian lamang kumpara sa kahariang nasa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Inayos niya ang royal blue na kurbatang bigay ni Selena, ang kanyang agimat. Ngayong araw, hindi siya si Dante Montenegro na CEO. Siya ay isang tagapagsumamo, isang sundalong papasok sa isang giyera na alam niyang dehadudo siya. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ang sahig na gawa sa granite ay sobrang kintab na para bang naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ang mga taong naglalakad ay may kanya-kanyang layunin. Ang kanilang mga mamahaling kasuotan ay sumisigaw ng profesionalismo. Walang nag-uusap ng malakas, walang nagtatawanan. Ang hangin ay puno ng amoy ng kapangyarihan at pera. Good morning. I'm Dante Montenegro. I have a 9 o'clock appointment with the President. Sabi niya sa receptionist na nasa likod ng isang malawak na mesa. Ang babae ay ngumiti ng manipis, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, Mr. Montenegro, we're expecting you. Itinuro nito ang isang set ng mga elevator. Private lift, top floor. Habang nag-iisa sa elevator na mabilis na umaakyat, sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili. Paulit-ulit niyang inensayo sa kanyang isip ang kanyang talumpati. Magsisimula siya sa pagpapakita ng potensyal, pagkatapos ay ang mga proyeksyon, at sa huli, ang kanyang desperadong pakiusap. Ang Montenegro Prime Properties ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang legacy. Isang legacy na nangangailangan ng isang partner na may vision tulad ng Sinagtala. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na dingding ng elevator. Mukha siyang kalmado. Mukha siyang may kontrol. Isang kasinungalingan. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang babae, si Ana, ang naghihintay sa kanya. Mr. Montenegro, this way please. Iginiya siya nito sa isang pasilyo na may mga pader na gawa sa dark wood at salamin. Sa dulo ng pasilyo ay isang malaking dobleng pinto. Binuksan ito ni Ana. The President will be with you shortly. Please wait inside. Ang boardroom, malamig, malawak, nakakapanliit. Isang napakahabang mesa na gawa sa itim na kahoy ang nasa gitna, napapalibutan ng hindi bababa sa 20 upuan. Sa dulo ng mesa, sa may bintanang tanaw ang buong syudad, ay isang malaking executive chair na nakatalikod, ang upuan ng hari. Naupo si Dante sa isa sa mga upuan sa gitna. Pakiramdam niya ay isang estudyanteng naghihintay na mapagalitan ng prinsipal. Inilapag niya ang kanyang leather briefcase sa mesa, ngunit hindi niya ito binuksan. Tila ba walang saysay ang mga papel na dala niya sa harap ng kapangyarihang bumabalot sa silid. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sinadya ba ito?
Isang power play para ipakita kung sino ang may kontrol. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki, mga nasa ika-60 taon, may suot na salamin at may seryosong mukha. Isa sa mga board member, marahil, hindi ito nagsalita. Naupo ito sa kabilang dulo ng mesa at tinitigan siya. Isang tinging mapanuri at malamig. Isang tingin na para bang sinusukat ang buong pagkatao niya at nakikitang mayroon siyang pagkukulang. Hindi ito ngumiti. Hindi ito tumango. Nakatitig lang. Lalong pinagpawisan si Dante. Pakiramdam niya ay isa siyang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, muling bumukas ang pinto. Si Ana ulit. "The President will see you now." Tumayo si Dante, inayos ang kanyang suit at pilit na nagpakita ng kumpiyansa. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Pumasok si Ana at tumayo sa gilid ng malaking upuang nakatalikod. Hinintay ni Dante na may isa pang taong pumasok sa silid. Ngunit wala. Ang lahat ng mata kay Ana. Sa matandang board member ay nakatuon sa upuang yon. At pagkatapos, dahan-dahan, sa isang makapangyarihang katahimikan, umikot ang silyang nakatalikod. Ang mundo ni Dante ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat rehersadong salita sa kanyang isip ay naglaho na parang bula. Nakatitig sa kanya, mula sa kabilang dulo ng mesa, sa loob ng isang kulay abong pansut na tila isinukat para lamang sa isang reyna, ay ang babaeng pinirmahan niya ang divorce papers kahapon. Si Luningning. Para siya nang binuhusan ng nagyayelong tubig. Umikot ang kanyang paningin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos marinig niya ito sa nakakabinging katahimikan ng silid. Nagbukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay ninakaw mula sa kanya? Si Luningning. Ang kanyang simpleng asawa. Ang asawang iniwan niya kahapon. Ang babaeng sa loob ng 10 taon ay kilala niya lamang sa pagluluto, pag-aayos ng bahay, at sa tahimik na pag-iyak tuwing gabi. Ngayon, nakaupo ito sa trono ng kapangyarihan, sa loob ng isang silid na kayang bilhin at ibenta ang buong buhay niya ng 100 beses. Isang panaginip, isa itong masamang panaginip. Iyon lang ang tanging paliwanag. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang desperadong bulong, isang pakiusap na sana'y magising na siya, isang salitang pamilyar sa isang sitwasyong napaka-alien. Mula sa kanyang trono, itinaas ni Luningning ang kanyang tingin. Kung mayroon mang natitirang bakas ng babaeng kilala niya, ito'y nilamon na ng kapangyarihan sa kanyang mga mata. Malamig, matigas, walang bahid ng anumang alaala. Sa pananaw ni Luningning, nakita niya ang lalaking sumira sa kanyang puso. Ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan na parang isang basang sisiw. Nakita niya ang pagkalito, ang gulat, ang hindi paniniwala sa mga mata nito. Walang anumang kasiyahan sa kanyang dibdib, tanging isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Ang 10 taong pagpapanggap ay nagwakas na. Ito na ang totoong siya. President Aguilar ang pangalan ko dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talas na parang patalim. Maupo ka, Mr. Montenegro. Ang bawat salita ay isang sampal. President Aguilar, Mr. Montenegro. Ang dating mag-asawa, ngayon ay 2 estranghero sa magkabilang dulo ng isang digmaan. Tuliro, halos hindi na malaya ni Dante ang sariling napaupo. Ang kanyang katawan ay gumalaw, ngunit ang kanyang isip ay naiwan. Nagpupumilit na intindihin ang imposible. Hindi na nagsayang ng oras si Luningning. Tumingin siya sa matandang board member. Mr. Diaz, I trust you have reviewed the portfolio. Tumango ang lalaki. Yes, Madam President, it's problematic. Muling ibinalik ni Luningning ang kanyang tingin kay Dante.
problematic. Iyan ang tingin ng aking board sa iyong kumpanya, Mr. Montenegro. Ngunit para sa akin, mas simple ang description. It's a sinking ship. Kinuha niya ang isang tablet mula sa mesa at sa isang galaw, isang malaking screen sa paderang umilaw, mga graphs, mga numero, mga chart na pula ang kulay. Montenegro Prime Properties. Simula niya ay nanong ang boses ay parang isang professor na tumatalakay sa isang bagsak na estudyante. You over-leveraged on the Sansinag project. Isang proyektong wala namang sapat na market research. Your portfolio lacks diversification. Masyado kang umasa sa luxury real estate na ngayon ay pabagsak dahil sa unstable na ekonomiya. At ang pinakamatindi sa lahat, ang iyong cash flow, ay halos wala na. Bawat salitang binitiwan niya ay isang katotohanang masakit. Mga katotohanang itinatago niya sa lahat, maging kay Selena. Ngunit heto si Luningning, inilalatag ang lahat ng kanyang kabiguan na parang mga baraha sa mesa. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Halos hindi na makilala ni Dante ang sariling boses. Isang bahagyang nangiti, walang kagalakan, ang sumilay sa labi ni Luningning. Hindi mo ba alam, Dante? Ang isa sa mga paborito kong gawin habang naghihintay sa iyo tuwing gabi ay magbasa. Nagbabasa ako ng financial reports, ng market analysis, ng mga libro tungkol sa corporate takeovers. Ang alaala ng pagtawa niya nang makita itong may hawak na libro sa pananalapi ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Ang trabaho mo ay nasa kusina, Ning. Ang mga salitang binitiwan niya noon, ngayon ay bumabalik para multuhin siya. Hindi ito maaari. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ang kanyang natitirang orgulyo. Ang kumpanya ko, may halaga pa ito. Kailangan lang ng tamang partner. Isang partner? Putol ni Luningning sa kanya. Ang pagiging kalmado niya ay biglang nagkaroon ng bahid ng apoy. Ganoon din ang sinabi mo tungkol sa isang asawa, hindi ba? Isang power partner at natagpuan mo na siya kay Selena Ramos. Natigilan si Dante. Alam din niya iyon? Gaano karami ang alam niya? Ngunit hindi tayo narito para pag-usapan ang personal kong buhay. Mabilis niyang bawi. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Narito tayo para sa negosyo. Tumayo siya, isang makapangyarihang figura laban sa liwanag mula sa bintana. Naglakad siya palapit, hindi sa kanya, kundi sa gilid ng mesa. Wala kang leverage, Mr. Montenegro. Wala kang ibang options. Ang mga investor mo ay umalis na. Ang bangko ay malapit nang kumatok sa iyong pinto. Ikaw ay nag-iisa. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sa sandaling iyon, nakita ni Dante ang lahat. Ang sakit, ang determinasyon, ang babaeng tinapakan niya na ngayon ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang mundo. Kaya heto ang alok ko. Hindi ito alok. Itinuwid niya ang kanyang sarili. Heto ang desisyon ko. Bibilhin ng Sinagtala Holdings ang Montenegro Prime Properties. Hindi ito isang rescue. Isa itong takeover at meron kang 24 na oras para tanggapin ito. Hindi alam ni Dante kung paano siya nakalabas sa tore ng Sinagtala. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng kusa, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa malamig na boardroom, nakakulong sa tingin ni Luningning, tingin ng isang estranghero. Pagpasok niya sa kanyang kotse, hindi niya ito agad pinaandar. Sumandal siya sa upuan. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa manibela. Pinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa pagdilat niya ay isa lang itong masamang biro. Ngunit ang imahe ni Luningning, nakatayo sa kapangyarihan, ay nakatatak na sa kanyang isipan. President Aguilar. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang isang sirang plaka. Paano? Bakit? Sa loob ng 10 taon, paanong wala siyang kahit katiting na ideya? Biglang bumuhos ang mga alaala. Ngunit ngayon, ang mga ito'y may bagong kahulugan. Mga piraso ng basag na salamin na ngayon lang niya nakitang bumubuo
ng isang larawan. Isang gabi, naabutan niya si Luningning na gising pa, nakaupo sa sala na may mga dokumentong nakakalat sa mesa. "Ano yan?" tanong niya. Ang boses ay iritado. "Charity work mo na naman?" Tumangulang ito at mabilis na iniligpit ang mga papel. Hindi niya pinansin. May mga pagkakataong may kausap ito sa telepono, bumubulong sa wikang Ingles na may mga terminong hindi niya maintindihan. Due diligence, hostile takeover, shareholder value. Akala niya'y nanonood lang ito ng mga business news. Isang beses, tinawanan pa niya ito. "Trying to be like me, huh?" At ang pinakamasakit sa lahat, ang alaala ng isang anibersaryo. Inabutan niya ito ng isang mamahaling kwintas na diamante. Ngumiti ito, isang malungkot na ngiti. "Salamat, Dante," sabi nito. "Pero sana, oras mo na lang ang ibinigay mo sa akin." Hindi niya naintindihan. Para sa kanya, ang kwintas ay sapat na. Isang simbolo ng kanyang tagumpay na ipinapamahagi niya rito. Ngayon, napagtanto niya, ang halaga ng kwintas na yon ay barya lang kumpara sa kayamanang tinatago nito. Isang malakas na suntok sa manibela ang pinakawalan niya. Arg! Isang sigaw ng pagkabigo. Isang sigaw ng katangahan. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng itinuring niyang walang alam, ay mas matalino, mas mayaman, at mas makapangyarihan pala sa kanya. Hindi lang siya niloko, ginawa siyang isang ganap na hangal. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng isang taong magsasabing, ayos lang ang lahat. Si Selena. Nagring ito ng ilang beses bago sumagot. "Hello, love. How did it go? Nakuha mo ba ang deal?" Ang boses ni Selena ay puno ng pananabik. Parang isang batang naghihintay ng regalo. Hindi makasagot si Dante. Anong sasabihin niya? Na ang dating asawa niyang simple, ang siyang may-ari ng korporasyong inaasahan nilang sasagip sa kanila? "Dante? Are you there?" "Selena." Nabasag ang boses niya. "We need to talk. Can I come over?" "May problema ba?" Ang tono ni Selena ay nagbago. Naging matalas. "Huwag mong sabihing hindi mo nakuha. Dante, sinabi ko sa'yo, gawin mo ang lahat." "Hindi mo naiintindihan." Pakiusap ni Dante. "It's complicated." Masalimuot. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Fine. Pumunta ka rito. But you better have good news." Pinaandar na niya ang kotse, ngunit hindi siya dumiretso sa kondo ni Selena. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalye ng syudad ay tila naging banyaga. Huminto siya sa isang parke, sa tapat ng lawa kung saan dati silang namamasyal ni Luningning noong mga unang taon nila. Bumaba siya at naupo sa isang bench. Naalala niya ang isang Luningning na nakangiti. Masaya sa simpleng fishball at ice cream. Isang Luningning na ang tanging pangarap ay ang maging masaya sila. Isang Luningning na siya mismo ang pumatay. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Selena. "Narinig ko ang isang chismis. A woman is the president of Sinagtala. Is it true, Dante? Who is she?" Ang simpleng tanong ay parang isang bomba. Napatingin si Dante sa kanyang refleksyon sa madilim na tubig ng lawa. Ang lalaking nakatitig pabalik ay isang estranghero. Isang lalaking mayabang, bulag, at ngayon, isang talunan. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon mula noong umalis siya sa opisina ng abogado, isang pakiramdam na mas masahol pa sa galit ang bumalot sa kanya. Pagsisisi, isang malalim, nakakalunod na pagsisisi. Nakatayo si Selena sa gitna ng kanyang modernong condo unit. Ang champagne flute na kanina'y hawak niya nang may pagdiriwang ay nakalimutan na sa isang mesa. Kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang sala. Ang suot na pulang bestida ay tila sumisigaw sa inip. Halos isang oras na mula nang umalis si Dante sa restaurant.
At ang tanging natanggap niya ay isang magulong tawag at isang palaisipang text message. Narinig ko ang isang chismis. A woman is the president of Sinagtala. Is it true, Dante? Who is she? Hindi ito sinagot ni Dante at ang katahimikan na yon ang mas lalong nagpakaba sa kanya. Si Selena ay isang babaeng sanay na nakukuha ang gusto niya. Hindi siya sanay maghintay at lalong hindi siya sanay sa mga sikreto. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tawagan muli si Dante, kundi para tawagan ang kanyang sariling mga koneksyon. Mayroon siyang kaibigan sa media, si Mika, isang society editor na alam ang lahat ng sikreto ng mga mayayaman at makapangyarihan sa syudad. Mika darling, simula ni Selena, ang boses ay pinatamis. I need a favor. May alam ka ba tungkol sa bagong presidente ng Sinagtala Holdings? Narinig niya ang pagtawa sa kabilang linya. Selena, yan ang tanong ng lahat. Napaka-pribado ng taong yan. For years, a ghost. Pero, humina ang boses ni Mika. May lumabas na pangalan. It's a very big secret, so don't you dare tell anyone you got it from me. My lips are sealed. Pangako ni Selena. Ang puso'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang pangalan niya, sabi ni Mika, ay Luningning Aguilar. Natigilan si Selena. Ang pangalan ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Sinong Luningning? Tanong niya, kahit na alam na niya sa kanyang kalooban ang sagot. The one and only, sagot ni Mika. Ang nag-iisang anak ng yumaong Don Rafael Aguilar, ang founder. At ang asawa ni Dante Montenegro. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa kinatatayuan ni Selena. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na alpombra, ngunit hindi niya ito pinansin. Nanlalaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga labi. Ang asawa niya? Bulong niya sa hangin. Yung parang katulong. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Malinaw na parang kristal. Isang charity ball 2 taon na ang nakalipas. Naalala niya si Dante, guwapo at makapangyarihan. At sa tabi nito, isang babaeng simple, halos hindi napapansin sa gitna ng karangyaan. Naalala niya ang sarili, tinapunan ng tingin ng babae, nang may halong pagmamaliit. Ang babaeng yon ay si Luningning. At ang hindi niya napansin noon ay ang matandang lalaking magalang na yumuko rito, si Don Alfonso Diaz, isa sa pinakamayamang tao sa bansa at miyembro ng board ng Sinagtala. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang katahimikan ni Luningning, ang biglaang pagbabago sa meeting, ang gulat sa boses ni Dante, ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na damdamin. Galit. Isang nagniningas na galit na may kasamang inggit. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kondo. Ang mga mamahaling palamuti, ang mga regalong bigay ni Dante, isang diamond bracelet sa kanyang pulso, isang Birkin bag sa kanyang aparador. Dati, ang mga ito'y simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang pagkapanalo laban sa simpleng asawa. Ngayon, ang mga ito'y basura, mga insulto. Hinablot niya ang bracelet sa kanyang pulso na para bang ito'y apoy na nakakapaso. Ang halaga nito ay katumbas lang marahil ng pambili ng tsaa ni Luningning. Ang pinapangarap niyang buhay kasama si Dante ay isang hamak na anino lamang kumpara sa buhay na tinalikuran ni Luningning para lang sa isang laro. Isang laro kung saan siya ang naging talunan. Dinampot niya ang kanyang telepono mula sa sahig at muling tinawagan si Dante. Sa pagkakataong ito, wala nang tamis sa kanyang boses, wala nang pag-aalala, tanging yelo. Sumagot si Dante. Ang boses ay basag. Selena. So it's true, sabi ni Selena. Hindi isang tanong, kundi isang deklarasyon. Siya nga. Selena, let me explain. Explain what? Putol niya. Ang bawat salita ay matalas.
Na ang lalaking pinili ko ay isang tanga? Na ang lalaking akala ko'y isang hari ay isa lang palang hamak na utusan sa harap ng dati niyang asawa? Narinig niya ang paghinga ni Dante, isang tunog ng pagkatalo, isang malamig at mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Selena. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay gumuho dahil sa isang pagkakamaling hindi niya inaasahan. So hinibak mo ang isang bilyonarya para sa akin? Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng lason at pang-uuyam. Dante, isa ka palang dakilang tanga. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Ang click ng pagputol ng linya ay ang tunog ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Tapos na ang laro. At si Dante Montenegro, sa kanyang mga mata, ay wala ng halaga. Isa ka palang dakilang tanga. Ang mga salita ni Selena ay tumagos sa telepono. Hindi na parang yelo, kundi parang kumukulong langis na sumunog sa natitira pa niyang dignidad. Ang click ng pagbabaang tawag ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Iyon ang tunog ng huling pinto na nagsara sa kanyang mukha. Nakatayo pa rin si Dante sa tabi ng lawa, hawak ang teleponong tila ba isa na lamang piraso ng walang buhay na bato. Una, si Luningning. Ngayon, si Selena. Ang dalawang babaeng naging sentro ng kanyang mundo sa magkaibang paraan ay pareho na siyang tinalikuran. Ang gabing iyon, ang pinakamahaba sa buhay ni Dante. Hindi siya umuwi. Saan pa siya uuwi? Ang bahay nila ni Luningning ay hindi na kanya. Ang kondo ni Selena ay sarado na para sa kanya. Nagpalipas siya ng oras sa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na eskinita, ang syudad na dati niyang tinatawag na kanyang palaruan ay naging isang malamig at dayuhang lugar. Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang opisina na parang isang multo. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya, ngunit ang mga ngiti nila ay tila pilit. Ang balita ay mabilis kumalat sa mundo ng negosyo. Ang Montenegro Prime Properties ay nalulugi. At ang Sinagtala Holdings, ang tanging pating na lumalangoy sa paligid, nag-aabang. Naupo siya sa kanyang malaking mesa, sa kanyang upuang parang trono, ngunit wala na itong pakiramdam ng kapangyarihan. Isa na lamang itong paalala ng lahat ng kanyang itinatag na ngayon ay guguho na. Mayroon siyang 24 na oras. Sinubukan niyang lumaban. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang kontak, mga dating kasosyo, mga bangko, mga kaibigan. Ngunit ang sagot ay iisa. Pasensya na Dante, pero mahirap ang sitwasyon ngayon. Narinig namin ang tungkol sa Sinagtala. Hindi namin sila kayang banggain. Good luck pare. Bawat tawag ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Walang gustong tumulong sa isang taong nalulunod, lalo na kung ang nagpapalunod dito ay ang pinakamalaking pating sa karagatan. Sa huling oras ng palugit, sumuko na siya. Muli siyang bumalik sa tore ng Sinagtala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya dumaan sa pribadong elevator. Dumaan siya sa pangkaraniwang proseso, tinalakay hindi si Luningning, kundi ang kanyang legal team. Ang pagpupulong para sa pagpirma ng kasunduan ay mabilis at walang emosyon. Si Dante ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina. Nakaupo sa kabilang panig ng mesa si Luningning, napapaligiran ng kanyang mga abogado. Propesyonal, malamig, malayo. Isang beses lang nagtama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandaling iyon, sa likod ng maskara ng pagiging presidente, nakita ni Dante ang isang kislap, hindi ng tagumpay, hindi ng galit, kundi ng isang bagay na mas komplikado, isang bakas ng lungkot. O baka naman, imahinasyon lang niya iyon, isang desperadong paghahanap ng kahit katiting na awa. Inabot sa kanya ang dokumento. Ang kapal ng papel ay parang bigat ng buong mundo. Sa ilalim ng mga teknikal na salita at legal na termino, iisa lang ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Isinusuko na niya ang lahat.
ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay. Kinuha niya ang pluma, ang parehong uri ng pluma na ginamit ni Luningning para pirmahan ang kanilang divorce papers. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng 2 araw, 2 beses siyang pumirma sa 2 dokumentong wumasak sa kanyang buhay. Pinirmahan niya. Ang tinta ay kumalat sa papel. Isang itim na marka ng kanyang ganap na pagkatalo. Pagkatapos noon, ang lahat ay malabo na. Naglakad siya palabas ng gusali. Wala nang sasakyang naghihintay. Ang susi ng kanyang kotse ay kasama sa mga isinuko niyang asset. Ang kanyang mga bank account ay naka-freeze. Naglakad siya sa gitna ng syudad. Ang mga tao ay nagmamadali sa kanyang paligid. Bawat isa ay may patutunguhan. Siya lang ang wala. Nakita niya ang isang mag-asawang matanda. Naglalakad ng magkahawak kamay, nag-aasaran, nagtatawanan. Isang simpleng eksena na dati hindi niya papansinin. Ngayon, para itong isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang magandang kasintahan, nawala lahat. At sa kanilang pagkawala, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Ang katahimikan ng pag-iisa. Gabi na nang mapadpad siya sa isang tulay na tumatawid sa madilim na ilog ng syudad. Sumandal siya sa malamig na rehas. Tumingin siya sa ibaba, sa agos ng maruming tubig. Walang bahay, walang trabaho, walang pera, walang pag-ibig. Sino na siya ngayon? Sa huling hibla ng kanyang lakas, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag na lang ang kaya niyang gawin bago ito tuluyang maubusan ng baterya. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalang pilit niyang kinalimutan, ngunit hindi niya magawa. Ning. Pinindot niya ang call button. Hindi alam kung anong sasabihin niya. Kung sakaling sumagot ito, hindi alam kung bakit niya pa ito ginagawa. Marahil ay isa itong huling, desperadong pagkapit sa nag-iisang taong tunay na nakakilala sa kanya. Bago pa man siya lamunin na ng sarili niyang ambisyon. Nagring ang telepono ng 3 beses. Sa bawat pagring, lalong lumalakas ang kabog sa dibdib ni Dante, isang halo ng takot at isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Inaasahan niyang hindi ito sasagutin. Inaasahan niyang ibababa nito ang tawag. Ngunit sa ika-4 na pagring, tumigil ito. Isang boses ang tumugon sa kabilang linya. Hindi ang boses ni Presidente Aguilar na puno ng awtoridad, kundi ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Ang boses ni Ning, tahimik, walang emosyon. Dante? Napatanga si Dante. Ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin ay naglaho. Ano nga ba ang sasabihin niya? Patawad? Tulungan mo ako. Bakit? Kailangan kitang makausap. Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Sa huling pagkakataon, isang mahabang katahimikan. Inakala ni Dante na ibababa na nito ang tawag. Ngunit pagkatapos, nagsalita itong muli. Saan? Pumili sila ng isang maliit at tahimik na kapihan sa isang sulok ng syudad, malayo sa mga naglalakihang gusali ng distrito ng negosyo. Isang lugar na walang sino man ang makakakilala sa kanila. Naunang dumating si Luningning. Nakasuot ito ng simpleng itim na turtleneck at pantalon. Walang bakas ng pagiging bilyonarya, maliban sa isang aura ng kapayapaan at kumpiyansa na hindi niya pa nakikita rito dati. Pagdating ni Dante, halos hindi niya ito nakilala. Ang dating CEO na laging plansado ang kasuotan ay napalitan ng isang lalaking pagod. Ang kanyang damit ay lukot. Meron ng namumuong balbas sa kanyang muka at ang kanyang mga mata ay malalim. Tila bapasan niya ang bigat ng buong mundo. Naupo siya sa tapat nito, hindi makatingin ng diretso. Nag-order sila ng kape. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng syudad sa labas. Si Dante ang unang bumasag nito. Luningning! Itinaas niya ang kanyang tingin. At sa wakas, tiningnan niya ito sa mata.
Patawarin mo ako. Hindi umimik si Luningning. Hinayaan niya lang itong magpatuloy. Patawad, ulit ni Dante. Ang boses ay nanginginig. At hindi dahil sa pera. Hindi dahil presidente ka pala ng sinagtala. Huminga siya ng malalim. Patawad, dahil hindi kita nakita. Ang nakikita ko lang ay ang asawang hindi marunong magdala ng sarili sa party. Ang asawang hindi maintindihan ang mundo ko. Naging bulag ako, Ning. Bulag sa kayabangan. Sa bawat salitang binitiwan niya, isang pader sa puso ni Luningning ang unti-unting gumuho. Ito ang mga salitang hinintay niya sa loob ng 10 taon. Isang pag-amin, hindi mula sa takot, kundi mula sa isang tunay na realisasyon. Tumingin si Luningning sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad sa ilalim ng kulimlim na langit. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon, Dante? Ang mamuhay ng simple. Umiling si Dante. Ang aking ama, simula niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Bago siya mamatay, may habilin siya. Sabi niya, ang yaman ay sumpa. Maraming lalapit sa akin, pero hindi dahil sa kung sino ako, kundi dahil sa kung anong meron ako. Ang tanging hiling niya ay makahanap ako ng isang lalaking mamahalin ako, kahit na wala akong kahit ano. Isang lalaking makikita ang halaga ko, kahit na nakasuot lang ako ng simpleng bestida. Tumingin siyang muli kay Dante at sa pagkakataong ito, may bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Akala ko, ikaw na yon. Sa simula, akala ko talaga, ikaw na. Minahal kita, Dante. Minahal kita ng buong buo. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Para sa simpleng buhay na pinangarap nating dalawa. Pero habang tumatagal, unti-unti mong ipinaramdam sa akin na ang pagiging simple ko ay isang pagkukulang. Ang bawat salita ay isang patak ng asido sa sugatan ng puso ni Dante. Ang lahat ng kasalanan niya ay malinaw na ngayon. Hindi niya lang binaliwala ang kanyang asawa, sinira niya ang isang sagradong pangako. Wala nang masabi si Dante. Ang tanging nagawa niya ay yumuko. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng kanyang pagsisisi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may inilapag si Luningning sa mesa. Isang susi. Ano to? Tanong ni Dante. Ang tingin ay nasa susi. Isang maliit na apartment. Sagot ni Luningning. Tumatayo na. Hindi kalakihan, pero may laman na ang ref. May kaunting pera rin sa loob ng isang sobre, sapat para makapagsimula ka ulit. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin, puno ng pagkalito at pag-asa. Ning, ibig sabihin ba nito? Pinutol siya ni Luningning. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit pinal. Ito ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo, Dante. Bilang isang taong minsan ay naging parte ng buhay ko. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, huwag na tayong magkita. At tuluyan na siyang lumabas, iniwan si Dante na mag-isa sa kapihan, kasama ang isang tasa ng malamig ng kape, isang susi, at ang bigat ng isang hinaharap na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng malamig na simoy ng Pasko at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago rin ng buhay ni Luningning Aguilar. Wala na ang anino ni Ning, ang asawang martir. Sa kanyang lugar, isang leader ang isinilang. Nakatayo si Luningning sa harap ng board of directors at mga pangunahing stockholder ng Sinagtala Holdings. Ang silid ay puno ng mga makapangyarihang lalaki, mga veterano sa mundo ng korporasyon na dati tumitingin sa kanya na may pag-aalinlangan. Ngayon, lahat sila'y nakikinig sa bawat salita niya nang may paggalang. Our third quarter earnings have surpassed projections by 15%. Anunsyo niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Itinuro niya ang isang graph sa malaking screen.
Ang ating strategic acquisition sa real estate sector, isang banayad na pagtukoy sa Montenegro Prime Properties na ngayon ay isa ng kumikitang division sa ilalim ng ibang pangalan, ay nagbukas ng mga bagong merkado na dati hindi natin napapasok. Isang bulungan ng pagsang-ayon ang maririnig sa silid. Si Don Alfonso Diaz, ang matandang board member na saksi sa pagharap nila ni Dante, ay tumango sa kanya. Isang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Nagpatuloy siya sa pagtalakay ng mga plano para sa susunod na taon. Ang kanyang bawat salita ay may bigat at talino. Siya ay nasa kanyang elemento. Ito ang mundong para sa kanya. Ngunit ang tagumpay sa trabaho ay isang bahagi lamang ng kanyang bagong simula. Kinahapunan, pagkatapos ng pulong, dumiretso siya sa sementeryo. Dala ang isang palumpo ng puting bulaklak. Tahimik siyang naglakad patungo sa puntod ng kanyang ama. Umupo siya sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ni Don Rafael Aguilar. Itay, bulong niya sa hangin. Kamusta na po kayo? Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may halo ng lungkot at tagumpay. Natupad ko na po ang habilin ninyo. Sinubukan ko pong magmahal ng walang anino ng ating yaman. Nasaktan po ako. Nasaktan po ako ng husto. Sandali siyang tumigil. Pinakiramdaman ang pag-ihip ng hangin. Pero dahil din po doon, natagpuan ko ang sarili ko. Natutunan kong ang halaga ko pala ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa kung paano ko tinitingnan ang aking sarili. Pinapatakbo ko na po ang kumpanya, Itay. At ginagawa ko po ito sa paraang alam kong ipagmamalaki ninyo. Inilapag niya ang mga bulaklak sa kanyang pagtayo. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tapos na ang kanyang misyon para sa kanyang ama. Ngayon, ang mga susunod na kabanata ng kanyang buhay ay para na sa kanyang sarili. Sa halip na umuwi sa kanyang penthouse, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na art studio sa isang tahimik na bahagi ng syudad. Dito, sa gitna ng amoy ng luwad at pintura, natagpuan niya ang isang bagong uri ng kaligayahan. Naupo siya sa harap ng pottery wheel. Kumuha siya ng isang tipak ng malamig, basang luwad. Habang umiikot ang gulong, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang mga kamay na hubugin ang putik. Ang bawat pagdiin, bawat pag-angat, ay isang uri ng meditasyon. Dito, hindi siya si Presidente Aguilar. Hindi rin siya ang dating asawa ni Dante. Siya lang si Luningning, isang babaeng lumilikha ng isang bagay na maganda mula sa isang bagay na walang hugis. Isang linggo pagkatapos noon, sa isang business conference, may lumapit sa kanya habang kumukuha siya ng kape. Isang lalaki, matikas sa suot nitong business suit, may magalang na ngiti. Si Mr. Eduardo Velez, ang CEO ng isang umuusbong na tech company. President Aguilar, bati nito. I was very impressed with your talk earlier. Ang inyong pananaw sa sustainable development ay isang inspirasyon. Salamat, Mr. Velez, magalang na sagot ni Luningning. Eduardo, please, sabi nito. Naisip ko lang, kung hindi ka abala, baka gusto mong maghapunan minsan para pag-usapan pa ang tungkol sa mga ideya mo. Natigilan si Luningning. Ito ang unang pagkakataon na may nag-anyayang muli sa kanya. Ang unang reaksyon niya ay ang umatras. Ngunit nang tingnan niya ang lalaki, wala siyang nakitang pretensyon, tanging isang sinserong interes. Naalala niya ang kanyang sarili sa harap ng pottery wheel, ang paglikha ng bago. Ang buhay ay parang luwad. Maari itong manatiling isang tipak ng putik o maari mo itong bigyan ng bagong hugis. Isang tunay na ngiti, ang unang tunay na ngiti ng pag-asa para sa isang romantikong hinaharap, ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Eduardo. Salamat sa paanyaya, pag-iisipan ko. 1 taon, 365 araw. Ganoon na katagal ang lumipas mula nang gumuho ang mundo
ni Dante Montenegro. Ngunit ang lalaking nakatayo ngayon sa gitna ng isang maalikabok na construction site ay hindi na si Dante Montenegro, ang CEO. Siya na lang si Dante, ang project manager. Suot ang isang puting hard hat at isang dilaw na safety vest sa ibabaw ng kanyang simpleng polo shirt. Tinitingnan niya ang mga plano para sa isang maliit na 3-story commercial building. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat at ang ingay ng mga martilyo at makina ang musika sa kanyang paligid. Malayo sa malambot na upuan at malamig na aircon ng kanyang dating opisina. Dante? Tawag ng isang batang trabahador. Pawisan. Yung halo po ba ng semento para sa pundasyon? Okay na po itong rasyo? Lumapit si Dante, kumuha ng kaunting semento at sinuri ito sa kanyang mga palad. Isang bagay na hindi niya kailanman gagawin noon. Medyo kulang sa buhangin, Rico. Dagdagan mo ng kaunti pa. Ayokong magkaroon tayo ng problema sa tibay pagdating ng panahon. Sige po, engineer. Salamat po. Sabi ng bata na may paggalang sa kanyang boses. Dito, sa maliit na proyektong ito, ang respeto ay hindi ibinibigay dahil sa apelyido o sa yaman. Ibinibigay ito dahil sa kaalaman at sa sipag. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Dante na mas may halaga ang respetong yon. Nang matapos ang araw ng trabaho, inanyayahan siya ng kanyang mga kasamahan. Engineer, isang bote naman dyan. Ngumiti si Dante. Isang pagod, ngunit totoong nangiti. Kayo na lang muna mga pare, may gagawin pa ako. Hindi tulad noon na ang gagawin ay nangangahulugang isang mamahaling hapunan kasama si Selena o isang business meeting. Ang gagawin niya ngayon ay ang umuwi sa maliit na apartment na ibinigay ni Luningning. Pagpasok niya, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang apartment ay maliit, sapat lang para sa isang tao. Siya mismo ang nagluluto ng kanyang pagkain, naglalaba ng kanyang damit. Noong una, para itong isang parusa. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, naging isang uri ito ng penitensya. Bawat simpleng gawain ay isang paalala ng buhay na kanyang binaliwala. Habang nagluluto siya ng simpleng adobo para sa hapunan, napadaan siya sa isang maliit na mesang may mga lumang dyaryo at magasin na iniwan ng dating umuupa. Isang pabalat ng isang sikat na business magazine ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang mukha. Ang mukha ni Luningning. Nakatitig ito sa kamera, hindi na may tingin ng isang asawang nasasaktan, kundi may tingin ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang damit ay elegante, at sa likod niya ay ang logo ng Sinagtala Holdings. Ang headline ay nakasulat sa malalaking titik. Ang babae sa likod ng imperyo. Paano binago ni Luningning Aguilar ang mukha ng negosyo sa Pilipinas? Nabitawan niya ang sandok. Dahan-dahan niyang kinuha ang magazine at naupo sa sopa. Binuklat niya ang mga pahina. Bawat salita ay isang papuri sa kanyang talino, sa kanyang vision, sa kanyang tapang na pasukin ang mga bagong industriya. May mga litrato niya habang nagsasalita sa isang international conference, habang pinangungunahan ng isang groundbreaking ceremony, habang tumatanggap ng parangal bilang Most Influential Leader of the Year. Walang galit, walang inggit. Ang tanging naramdaman ni Dante ay isang malalim na hiya na may kasamang paghanga. Ito pala ang babaeng kasama niya sa iisang bubong sa loob ng 10 taon. Ito ang babaeng tinawanan niya, minamaliit at itinuring na walang silbi. Binasa niya ang isang quote mula sa interview. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung ano ang pag-aari mo, kundi sa kung ano ang kaya mong itayo mula sa simula. Napapikit si Dante. Iyon ang leksyon na natutunan niya sa pinakamapait na paraan. Nang matapos niyang basahin ang artikulo, matagal siyang nakatitig sa larawan ni Luningning. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay
at hinaplos ang makintab na papel, ang imahe ng mukha nito. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula sa kanyang maliit na apartment, tanaw niya ang kalangitan na puno ng mga bituin. Ang mga bituin na bumubuo sa pangalan ng imperyo ni Luningning. Sinagtala. Isang maliit, mapait, ngunit payapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang taong ganap nang tumanggap ng kanyang pagkatalo at ng kanyang kapalaran. Sa katahimikan ng gabi, bumulong siya sa hangin, isang salitang puno ng pagsisisi at paglaya. Karapat-dapat ka sa lahat ng yaning. Sa paglipas ng panahon, ang mga alon na nilikha ng bagyo sa buhay ni Dante at Luningning ay unti-unting huminahon, nag-iwan ng dalampasigang binago ng kanilang mga karanasan. Ang kanilang mga landas, na minsan ay iisa, ay tuluyan ng nagkahiwalay. Bawat isa ay tinatahak ang isang kapalarang hinubog ng sakit at pagkatuto. Sa tuktok ng lungsod ng Maharlika, sa balkonahe ng kanyang penthouse, madalas umupo si Luningning tuwing dapit hapon. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa, tinititigan niya ang syudad sa ibaba. Hindi na bilang isang reyna na nakatingin sa kanyang nasasakupan, kundi bilang isang hardinero na nakatingin sa kanyang hardin. Bawat gusali, bawat kalsada ay isang paalala ng kanyang responsibilidad. Natagpuan niya ang kaligayahan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtatayo. Ang Montenegro Prime Properties, na ngayon ay kilala bilang Aguilar Urban Developments, ay naging isang modelo ng ethical na pagnenegosyo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng integridad at talino. Minsan sumasagi pa rin sa isip niya si Dante, ngunit wala ng pait, wala ng galit. Ang naroon na lamang ay isang banayad na lungkot para sa pag-ibig na nasayang at isang pasasalamat para sa aral na kanyang natutunan. Ang pagmamahal ay hindi pagpapanggap. Ang pagmamahal ay pagpapakita ng tunay mong pagkatao at ang pagtanggap dito ng iyong minamahal. Ang kanyang puso ay unti-unti nang naghihilom. Ang imbitasyon ni Eduardo Velez ay nauwi sa maraming pag-uusap, mga paglalakad sa parke, at isang pagkakaibigang may potensyal na mamukadkad sa isang bagay na mas malalim. Ngunit hindi na siya nagmamadali. Ang kanyang kaligayahan ay buo na sa kanyang sarili. Ang sino mang darating ay isang dagdag na lamang, hindi isang pangangailangan. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, sa isang mundong malayo sa karangyaan, natagpuan din ni Dante ang isang uri ng kapayapaan. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho sa construction site, madalas siyang umupo sa isang bangko sa parke bago umuwi sa kanyang maliit na apartment. Pinapanood niya ang mga batang naghahabulan, ang mga magkasintahang magkahawak kamay, ang mga pamilyang nagtatawanan, mga simpleng sandali ng buhay na dati hindi niya nakikita. Natutunan niyang mabuhay sa kung anong mayroon lang. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga kontrata, ay natuto ng magkumpuni ng sirang gripo. Ang kanyang dila, na dati sanay lang sa mamahaling alak, ay natuto ng namnamin ang simpleng sarap ng kapeng barako. Wala na ang kanyang imperyo, ngunit sa pagkawala nito, nawala rin ang bigat ng kanyang kayabangan. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya iniisip si Luningning ng may pagsisisi, kundi ng may pagtanggap. Siya ang naging pinakamalaking aral ng kanyang buhay. Itinuro nito sa kanya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang tagumpay, kundi sa lalim ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang papalubog ang araw, ang langit ay nagningning sa kulay kahel, rosas at lila. Sa kanyang balkonahe, itinaas ni Luningning ang kanyang tasa, isang tahimik na pasasalamat sa bagong simula. Sa kanyang bangko sa parke, ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata. Ninamnam ang kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman noong nasa tuktok pa siya. Magkalayo man, sa iisang dapit hapon sila nakatingin.
Dalawang pusong sinugatan ng iisang pag-ibig, ngunit sa huli, tinuruan ng panahon kung paano muling maghilom ng mag-isa. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa sila ulit, kundi sa pagkatagpo ng bawat isa sa kanilang mga sarili. At sa mundong ito, iyon ay isang uri rin ng masayang pagtatapos. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning at Dante. Ang kanilang paglalakbay ay isang makapangyarihang paalala para sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa panlabas na anyo, sa yaman o sa posisyon. Ito ay natatagpuan sa kabutihan ng puso, sa talinong hindi ipinagyayabang at sa mga sakripisyong ginagawa ng tahimik para sa mga minamahal. Minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay nasa tabi na natin. Naghihintay lamang na buksan natin ang ating mga mata at puso para makita ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na napulot ninyo sa kwento ni Dante at Luningning? At ano po ang mga uri ng kwento na gusto ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.